Hi mga ka-friendships, mayong adlaw sa tanan. Mga ka-friendships, pahingi ng konting oras inyo. Samahan ninyo ako sa ating video ngayon dahil mga ka-friendships, ang ganda ng ating content for today's video. Dahil pag-uusapan natin mga ka-friendships, ang transfer of teacher from one station to another station. So bigyan ko kayo ng example mga ka-friendships ha. Example, kayo, nakapag-asawa kayo ng taga-ibang lugar o ganon. So, ngayon, kasi nung una pa, nag-apply kayo sa station na yan, kung saan kayong school ngayon, ay single ka pa. Nung nakapag-asawa ka na ng taga-ibang lugar, so, maisipan mong, pwede kaya akong magpa-transfer sa ibang station kung saan nakatira ang asawa ko para doon na kami manirahan. Ganun mga ka-friendships. Pero, tandaan natin, hindi lahat ng mga i-request natin ay i-grant ng DepEd. So, meron lamang pong mga priority for transfer or considerations mga ka-friendships na dapat nating tingnan din kung tayo ay pwede ba, qualified ba kung mag-apply tayo or mag-submit tayo ng request for transfer from one station to another station. So mga ka-friendships, hawak ko ngayon sa isang cellphone ko, isa-isahin natin. So hayaan nyo ako, payagan nyo akong basahin ang mga priority for transfer. So kung ikaw ay naghihintay hanggang ngayon kung bakit hindi pa din na naibigay o wala pa ding update sa request of transfer mo sa ibang station, baka hindi ka kasama dito sa mga priority for transfer. Okay? So ito na mga friendships sa mga public school teachers, transfer of teacher from one station to another station. Priority for transfer. Una, when the teacher is declared excess by the senior high and or his or her expertise slash area of specialization is needed in another school or district or division. So, explain natin mga friendships ha. Priority siya kung sakali man na madami na kasi kayo diyang mga example sa school na yan, marami ng mga math major, English major, ganon. Ang dami nyo na. So, hindi ka na kailangan. Tapos, may kabilang station na nangangailangan siya o nangangailangan sila sa galing mo sa mathematics, sa English, kailangan kang ilipat doon. So, priority kang ilipat dahil kailangan ka nila. Kaya yun ang una nating priority mga friendship. So sa expertise, sa major natin, ganon. So pwede yung gawing reason. Madalas principal o kaya division or district ang nagdi-decide nun, hindi ikaw. Kasi ano kayo, sobra na kayo, madami na kayong mga magagaling dyan sa field ng math, sa area ng English, ganun. Okay? So, next ay, the teacher has served for more than 5 years outside his or her home barangay municipality. So, mga ka-friendships, kung sakali man sa present address mo ngayon, hindi naman yan yung permanent address mo, di ba? Example, katulad ko, ako ay Bisaya from Zamboanga del Norte. And then, yung permanent address ko talaga ay hindi naman talaga doon ako. Hindi na ako sa Zamboanga kasi voter na ako ng Muntinlupa. So permanent na ako sa Muntinlupa. Pero kaya lang maka-friendships, ililipat naman ako dito next year San Pedro. Pero yung San Pedro ko, yung present address ko, hindi na ako mapapalipat kasi dito naman talaga gusto ko sa station na to. Kung kayo man, example, sa iba, di ba, kung sakali man, sa Zamboanga, uuwi kayo doon, kailangan 5 years na kayong naging teacher sa station na yan ngayon. And then, kailangan mga ka-Francis at tandaan natin,
Igagrant lang din yan kung sakali man may bakante doon. Okay? And then, number 3 na, the teacher is bona fide residents of the barangay, municipality, city, or province where the school is located. So, it is RA number 8190, localization law, as evidenced by the teacher's voter's ID. So, ito yung mga isang reason din. So, kung mag-request ka ng transfer, di ipipresent mo, i-attach mo yung voter's ID mo mga friendships para ibigay sa'yo yon yung bakante doon sa gusto mong lipatan. Okay? And then, the teacher is joining his or her husband, wife in the same school. So, ito din, pwede yun yan. The teacher's life is in danger due to armed conflict, hostilities, or other similar circumstances in the area where the school is located. Ito yung matibay, pinakamalakas na reason. So kung gusto mong magpa-transfer at agad-agad na ibigay ng division ang hiling mo, so, itong second to the last, yung nanganganib ang buhay mo, may mga tinatakot ka, patayin ka, saksakin ka, barilin ka, yan ay ibibigay agad ng division. Okay, pero hindi po yan basta-basta ha, kasi magkakaroon po sila ng evaluation ng division. Mag-investigate sila kung gaano katotoo ito, ganon. Kasi kung gawa-gawa mo lang yan, baka magka-problema pa tayo. So, dapat totoo mga ka-friendships. And then, he or she is in poor health condition as evidenced by the pertinent medical records to that effect. So, kung mahina ka nang maglakad, yung nagtungkod, ganon, tapos, hindi mo na kayang magbiyahe pa, mag-travel, pero kaya mo pa magturo, ganon. Kasi meron kaming co-teacher din, mabagal siyang maglakad, kailangan niya ng alalay everyday, papasok, pauwi, at kahit anong gawin niya, kailangan niya. Then, ngayon, siguro hindi naman siya nag-request, baka taga dito lang siya. So, sa case nung katulad sa aming co-teacher na yon, kung gusto mo mag-request doon sa ibang school, station, kung saan malapit ang bahay mo, i-grant din yun. Kalusugan at buhay natin ang mas pinapakikinggan. Ulitin ko, kalusugan natin, yung health natin, at yung kapakanan, yung buhay natin, ay yon ang malakas na pwede natin gamiting dahilan or reason for transfer from other station. Kasi yun po yung magandang yun po yung mapapanganib. Hindi naman nahayaan ng division na may mangyari sa teacher nila, di ba? So, mga ka-friendships, yun po yung last. Pero, mga ka-friendships, kinig po tayo ha. Hindi po talaga basta-basta i-grant ng division din. May mga evaluation pa yan sila. At mga ka-friendships, matagal po mag-request. Kasi, bago nila payagan nila yung hiling mo na mag-request for another station, ay dapat may bakante doon na position. T1 po ang pwede mong lipatan. Kung T3 ka, MT1 ka dyan sa present station mo, and you are requesting for transfer to another station, so dapat T1. Hindi po siya MT1 kung ano mang present position mo ngayon. Bababa ka talaga sa lowest position. Sa lowest SG level. So, ngayon, sir, forever na ba akong T1? No. Paglipat mo doon, T1 ka. Then after that, 6 months lang naman po of residency. Yun po yung tinatawag na residency namin. 6 months of residency mo doon. Magre-request ka for
return or ano yan, ibabalik yung position mo. Kasi meron kaming co-teacher din from Paranaque, lumipat sa aming school. Teacher 3 siya doon, and then after 6 months na nag-request siya ng ibalik yung position ng T3. It takes 1 or 2 months kasi i-upgrade pa din kasi yung SG niya or position niya dito. Kasi hindi mo mabibit-bit. Tandaan natin niya, hindi natin mabibit-bit kung ano yung current position mo sa school na yan, at kung lilipat ka, hindi mo yun mabibitit, maiiwan yun. At mababalik yan siya, yung position na yun, magiging T1 din yun. Now, hindi siya, ang budget nun is, mayroong explanation yan, may depend order yan, may mga ganong cases ng explanation. Babalik siya sa T1, and then paano yung sweldo ng national na yun. Nabasa ko na yan, pero hindi ko na siya isama dito kasi hahaba masyadong ating content. Ang pinag-uusapan lang naman natin dito ay paano mag-transfer ng ibang station at sino-sino yung mga priority at ano yung mas malakas na dahilan para mapayagan ka agad. At ang pagpalit ng position mo kasi hindi mo mabibit-bit yon. Kung T3 ka dito ngayon sa paglilipat ka sa may station, matiwang ka, pero mababalag din yun, i-request mo yun. So, yun lang mga ka-friendship. So, sana naintindihan natin lahat kung ano yung mga priority for transfer of teacher from one station to another station. Okay? So, that's all. Thank you so much mga ka-friendships, and see you sa the next video.